Magsisisimula na ang klasikong laban at maghanda na tayong magtrabaho at ilagay ang sarili natin sa posisyon ni Hansi Flick. Malalaman mo dito kung anong koponan ilalabas ng Barca. Ipapakita ko rin ang alternatibong lineup na maaring magbago ng lahat. Dahil hindi maglalaro si Rafinha at Lamine Yamal at mukhang wala rin si Rafinha sa starting 11, sasabihin ko ang posibleng lineup ng Barca ngayong linggo. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe dahil sigurado akong dahil sa lahat ng nangyayari sa Real Madrid, pwede itong maging isang napaka-historikong klasiko. Hindi lang dahil sa resulta, kundi dahil pwedeng magkampeon ang Barca sa Liga kapag tinalo ang Real Madrid. Pangarap ito ng bawat kuler. Tara, tingnan natin ang posibleng starting 11 ng klasiko at ang alas sa manggas ni Hansi Flick. Huwag mong kalimutan na kayang manalo ng Barca sa Liga. Ipapakita ko sa iyo ang pinakamagandang starting 11 para manalo at pigilan ang Madrid ni Alvaro Arbeloa na alam niyong dumadaan sa mahirap na panahon. Sa goal, walang duda, pinatunayan ni Joan Garcia ang taas ng antas niya. Nakuha ng Barca ang magandang deal sa 25 milyong euro. Nasa ika-35 matchday na tayo ng Liga Esports at masasabi nating isa ito sa pinakamagandang signing sa huling 5 o 10 taon, lalo na para sa Barca. Bakit? Dahil sa performance, seguridad at lahat ng ambag niya sa koponan. Sayang at hindi tayo umabot sa Champions Final pero maganda pa rin ang season ng Barca. Naiwan tayo sa semifinals ng Copa del Rey at sa Liga, alam nyo na. Salamat, sige papa, ganyan talaga kahit sino pa ang masaktan. Joan Garcia, goalkeeper ng FC Barcelona, tuloy tayo sa depensa. Sa depensa, sasabihin ko lang, may mga umaasa kay Alejandro Valdi. Sa tingin ko, sa totoo lang, sa pananaw ko, hindi makakalaro si Valdi. Bibilangin ko tapos kayo na lang magsabi sa komento kung Conchoa o Cancelo ang pipiliin nyo. Sa totoo lang, si Cancelo para sa akin, napatahimik niya ako. Kailangan ko talagang sabihin, si Cancelo, napatahimik niya talaga ako. Kasi akala ko noon na pagdating niya, magiging ganung klase siya na manlalaro na nag-aalangan. Na may mga laro na magaling siya, tapos may mga laro na sobrang hindi maganda ang ipinapakita niya. Para sa akin, ang average ni Cancelo ay 8 o 8.5 sa lahat ng laro. At may ilan pang ang larong masasabi kong outstanding ang performance niya. Sa pangkalahatan, nagustuhan ko talaga siya. Sa tingin ko, lahat tayo ay magkasundo dito, kaya si Cancelo talaga ang dapat pumwesto, walang duda, sa pwesto ng left back. Sa right back, well, wala si Kunde, pero andyan naman si Eric Garcia. Sa tingin ko lang ito ha. Para sa akin, si Eric Garcia ay isa pang manlalaro na ilalagay ko, seryoso, sa top 5 ng pinakamahusay na manlalaro ng Barca ngayong season. Dahil talagang humanga ako sa ipinakita niyang laro. Isa pa siya na masasabi kong napatahimik ako dahil sa kanya. Ibig kong sabihin, naalala ko noon na si Eric Garcia, nung naglalaro siya mga 2 o 3 taon na ang nakalipas sa Barca, sinasabi ko pa na ayokong maglaro si Eric Garcia. Kasi parang wala siyang kumpiyansa, pero nawala na yun. Si Eric Garcia ay ibang tao na ngayon. Isa na siyang ganap na futbolista. Kaya niyang maglaro bilang right back at ginagawa niya ito ng mahusay. Kaya rin niyang maglaro bilang center back at isa siyang napakagaling na center back. Kayang maglaro ni Eric Garcia sa gitna ng midfield at nagagawa niya ito ng mahusay. Maaari rin siyang ilagay dun sa ilang minuto. Sa simula, papasok muna tayo sa depensa. Cancelo sa kaliwa, Eric Garcia sa kanan, at ang tambalan sa center back ay dapat ito walang duda. Hindi ko talaga alam, hindi ko ma-imagine. Sa totoo lang, hindi ako naniniwalang maglalaro si Araujo. Ewan ko sa inyo kung anong iniisip ninyo, pero para sa akin, hindi maglalaro si Araujo. Siguradong andiyan sina Gerard Martin at Pau Kubarski. Para sa akin, malaking tulong ang depensang ito ngayong season. Alam ng Barca kung paano magtiis. Patuloy tayong naglaro ng mataas ang linya at siguro sobrang kritisismo sa depensa. Sa palagay ko, walang masamang intensyon, pero kailangan kong aminin na tila sobra ang pagbati ko sa depensa. Alam naman natin ang pilosopiya ni Flick. Alam natin kung ano ang pilosopya ni Flick. Malinaw na hindi babaguhin ng taong ito ang kanyang pilosopya. Magpapatuloy tayo kahit sino pa ang maglaro sa depensa. Kung si Kubarski, Bastoni o iba pang nandoon, maglalaro ang Barca na ang depensa ay nasa gitna ng midfield. Kaya kailangan nating mag-adjust mga pare. Bago tayo magpatuloy sa midfield na sisira sa Real Madrid, gusto ng big up na gawing klasiko ng mga record ang laban na ito. Sana umabot tayo ng mahigit 450 o kahit 500 ang prediksyon sa tingin ko. Kaya natin yan at ito ang tamang laban. Sabi ng marami, sa unang kalahati pa lang ay mahigit 1 goal na agad. Kapag umabot ng 2 goal, pasok na ang prediksyon. Pwede mo itong gamitin dito ng madali. Halimbawa, sinabi ko na hindi Real Madrid unang makakagol. Ito prediction ko. Sa tingin ko, alam na ng lahat paano gumagana ang big up.
Maglalagay ka lang ng dalawang prediksyon at sa ganitong paraan nakakatulong ka na para patuloy na lumago ang Barca. Hoy! Patuloy kang sumali sa Big Up dahil grabe ang effort na ibinibigay ninyo at ang suporta na natatanggap namin mula sa inyo. Laban lang bawat laro. Tuloy tayo sa video. At malinaw na sa gitna ng field, ang magdadala ng timon ay siya pa rin. Si Pedri Potter, ang Kanaryo na sa tingin ko ay tatapusin ang season. Para sa akin, ito na ang isa sa pinakamagandang season niya. Para sa akin, napakataas ang antas ng season ni Pedri. Kung mapapatuloy ang improvement niya, di ko alam hanggang saan siya abot. Siya pa rin ang pipiliin ko kaysa kanino man. Sa national team ng Espanya, Barca at sa club niya, sasabihin ko sa'yo, magkakaroon si Pedri ng mandirigma sa tabi niya. Si Gabi, isang mandirigma, ang magiging asong ulol sa depensa at tiyak na makikipansagupa sa buong Real Madrid kahit hindi pa tamang panahon na yon para lumaban. Sa Madrid o ibang manlalaro, hanggang dito lang muna masasabi ko. Sa midfield ng Barca, kasama sina Pedri at Gabi, tingin ko kumpleto na tayo. Meron tayong talino ni Pedri, ang kontrol sa laro. At meron din tayong si Gabi, isang manlalaro na tinatawag na manlalarong tagawalis. Isa siya sa laging sumusubok bumawi ng bola at kamangha-mangha ang trabaho ng taga Sevilla na yan. Sa tingin ko, tama lang ito at di ko babaguhin. Di ko alam ang plano ni Flick pero ganito siguro mangyayari sa unahan. Makikita natin si Dani Olmo ng halos tiyak na 70%, gusto ko rin siyang makita sa mataas na antas. Manlalaro na nagkaroon ng mga sandali ng taas-baba gaya ng palaging nangyayari sa lahat ng koponan at sa lahat ng manlalaro. Pero inaasahan ko si Dani Olmo sa pinakamataas niyang antas. Ibig sabihin, gusto ko siyang maging katulad ng Dani Olmo noong unang mga laro niya nang dumating siya sa Barca, isang kamangha-manghang antas. Totoo, nakita natin ang antas na yon ilang beses ngayong season pero unti-unti itong nawala. Sa laban na ito, inaasahan ko siya sa pinakamataas na antas kaya ito ang midfield. Kasama sina Pedri, Gabi at Dani Olmo. I-comment kung gusto mo makita ang ibang manlalaro. Sandali lang. Ngayon, inilabas na ni Hansi Flick ang kanyang tinatagong alas. Alam mo na siguro ito, kaya sasabihin ko na ngayon, malinaw naman. Malinaw na ang alas na itinatago ni Hansi Flick ay walang iba kundi si Fermin Lopez. Si Fermin Lopez ang ilalagay sa kaliwang pakpak. Tandaan, hindi siya ilalagay sa gitna ng midfield. At posisyon din ito na nalaro na niya dati, magaling siya doon. Si Fermin, kahit saan mo ilagay, magaling siya. Sa totoo lang, ang klase ng manlalarong tulad niya, parang si Gabi, palaban, hindi sumusuko. Laging ibinubuhos ang lahat para sa koponan. At isa pa, sasabihin ko sa'yo, tingin ko makakagol si Fermin sa klasiko na ito. Sinabi ko na sa'yo, tandaan mo ako. Sa tingin ko makakagol si Fermin sa klasiko ngayon dahil naagawan siya ng goal nung nakarang taon, kaya may utang pa. Malamang magiging mahalaga siya sa laban na ito. Tingnan mo na lang. Sa kanang bahagi na yan, sa wing na yan, nandun si Marcus Rashford. Sa kabaligtarang banda, kasi tingin ko si Marcus ang maglalaro sa posisyong yan. Sa klasiko, makakasama niya si Fran Torres. Sasabihin ko pa ng kunti tungkol sa mahusay na si Marcus. Sa tingin ko, ibibigay ni Rashford ang lahat ng kaya niya. Dumating si Rashford para gawin ang kailangan niyang gawin. Hindi lang siya mananatili rito ng matagal. Mananatili siya dito sa panahong yon. Sa tingin ko, aalis siyang may goals at assists. Kayo ang bahala kung sulit bang bayaran ng Barca ang 30 milyong euro para mapanatili siya. Ako, mula umpisa, masasabi kong hindi. Maaring magbago ito dahil sa klasiko. Opinyon ko lang. Sa attack, nariyan si Ferran Torres na laging magaling kontra Real Madrid. Naniniwala akong maganda ang lineup na ito. Like at subscribe ka na? Ito ang lineup na tingin kong lalaban sa Real Madrid sa linggo. Barca kahapon, ngayon at magpakailanman hanggang sa muli.